Hi guys, good evening. So today is September 14, 2023. Thursday tayo ngayon, 5:58 p.m. Agahan na natin ang pagdi-DMR natin guys or daily market review for today sa PSE. Okay? Punta tayo dito. Labas natin tong ano natin guys. Yan, may broker. So, isama ko na kayo kung paano ako gawa ng DMR talaga from scratch. Okay, para ilagay natin siya sa report natin. Okay. Punta tayo dito. Hanapin natin yung Stock Pilipinas. Medyo matagal Siyempre, pagkakuha natin sa Stock Pilipinas, pagpasok natin dyan, punta tayo dito sa files, kunin natin to. Ano yun? Sino yun? Download. Okay. Na-download na natin yan. Ngayon, buksan natin yung AMI Broker. Kunin natin tong files dito. Click natin yung files. Click natin yung import. Click natin yung pick files. And then ngayon, buksan natin to. Dito yan. Yan. Download. Tapos, drag natin. Lagay natin siya dito sa loob. Hintay lang ng konti. And then, ito yon yung kinuha natin, September 14, 2023. And that is today. Open. Next. Sa column 2, click natin yan. Click natin tong MDY or month, day, year. More columns. Check natin yan. Tapos, itong sa column 8, i-select natin yung open int. And then next, finish. Let's see. Kapag nadagdagan to, tama yung ginawa natin. Yan, medyo mabagal yata internet ko. Okay? So, okay na tayo dito. Close natin to guys. Close na natin to para wala siyang paharang-harang sa atin. Ngayon, saan ako pupunta? Punta ako dito. I-click ko naman to. Itong PSE weekly something. So, sa akin lang to ha. Dito ko kasi nilalagay yung data na kukunin ko mamaya para to sa report ko this week. Ano yung ginagawa ni market. Okay? Punta tayo dyan. So, okay na tayo dito tayo sa Facebook, puntahan natin to. Punta tayo dito sa Instagram. Ngayon, hanapin mo itong market. Yung cursor mo, itapat mo lang sa market. Tapos, baba ka dito and click mo tong market summary. Sa akin, yung sa gitna ko siya clinic para nandito siya sa ibang tab. Anong tawag dito, dude? Basta clinic ko siya ng ganyan. Ano tawag dyan? Yung sa gitna. Yung sa gitna ng mouse, guys. So, anyway, hindi ako masyadong maalam sa kung ano mga tawag dyan sa mga ganyan din ng tayo ganun ka-techy guys, pero ganun ko siya ginagawa. Okay, for the first time tayo nakakakita ng maganda ngayon. Scroll wheel. Ha? Scroll wheel. Okay, scroll wheel lang. Okay. Oo, yung wheel na nasa gitna ng mouse. Para dito siya sa labas. Kumbaga, create siya ng another tab. Ngayon, ang gagawin natin dito, nandito tayo sa PSE market, summary, kukunin natin yan. So, click natin yung, snipping tool. Tapos, ito. Yan, copy natin yan. Thursday tayo ngayon, papalitan natin to kasi ito yung last week. So, 14 yan. Excuse me. Tapos, lagyan natin dito. Yan. Okay, 14. Next. Ito naman. Kunin din natin. Kaya ako sinabi, parang ngayon lang ako nakakita, medyo maganda ang PSE ngayon kasi maliit lang yung net foreign selling niya. 11.74. Mamaya, chika natin. Bakit kaya? Bakit ko nasabi? Dito yan. Okay.
Ganito ako gumawa ng market review guys daily. Okay? Yan. Ito pa. Sino? Oo nga. Ah, wow! Congrats sa atin. Hmm. Okay. Inayos lang natin ang konti. Bago natin siya burahin, so tingnan natin. 92 yung gainers niya. Yan yung ibig sabihin ng green. Advances, 92 yung nag-gain ngayong araw na to compared sa yesterday's price nila. 92 rin yung bumagsak compared sa last price nila kahapon. And then 35 yung wala lang, unchanged, walang, hindi umakyat, hindi bumagsak. Okay. Ngayon, ang total volume natin for today is 3.81. Para sa akin, mababa pa rin to. Pero parang normal lang siya sa ngayon sa PSE natin. Kasi very dry talaga yung PSE natin. Pero sa akin, pag nakikita ko na sa 5M, ay 5 billion, yun yung parang normal dapat sa akin. Kasi dati 5 billion, pag bumaba nun, medyo dry na yun. Ngayon kasi sa panahon ngayon, yung 3 billion, yun na yung pinaka-normal niya. Okay? Kaya pag nagkaroon ng 5 billion to na market total volume or total value traded, iya ba? Kung nagkaroon siya ng mga 5 billion, para sa akin, okay yun, medyo maraming tao. Kasi yun yung dating yung normal niya, tapos bumalik siya sa dating normal niya. Parang ganun ko siya nakikita, okay? Total volume is 3.81 billion. Normal lang sa kanya yun sa ngayon, okay? So, foreign net, kapag red, it means selling yan. Pagka green, it means buying yan. Ito yung net foreign buying na 2.20 billion. Tapos, ito yung net foreign buying for today, 2.20. Tapos, foreign selling is 2.21. Yung neto niya, 11.75, 74, yan na yung neto ng net foreign selling for today. Today lang po ito. So, yan. Ano ba? Kwento ko na rin tong black sale volume. Yung black sale, dito yan nakikita. Ito yung mga nag-wholesale na mabumili ng ICT. Hindi natin alam kung individual na mabumili nito. I mean, hindi individual na katulad natin. Kumbaga, parang ibang company or ibang broker ba ang bumili nito. Kasi pagka share buyback, ibig sabihin yung company mismo ng ICT yung bumili. Pero yung black sale, hindi natin alam kung sino ang bumili nito. Okay? Pwedeng sila, yung company nila, o pwede yung iba. Okay? Yun yung pagkakaintindi ko, guys. Correct me if I'm wrong. So, dito natin tingnan yung market, yung mga sectors. Kahapon, di ba, puro pulahan, tapos mining lang yung okay. Ngayon, kung titingnan natin, lahat sila green, guys. As you can see, lahat sila green. At saka, ang pinakamalakas na bumalik ngayon is holdings at saka holdings lang. Mining, malakas talaga si mining eh. 1.04% ang inakyat niya. Holdings, 1.45%. And si PSE, 0.96% yung inakyat niya. Almost 1%. So, kahapon kasi negative tayo ng 1.30. Ngayon, umangat si PSE ng 0.96%. Medyo malakas na rin to, guys, ha? Sino pinakamabagal? Financials. Financials ang pinakamabagal. Uy, humihina ang financials, ha? So, again, ito siya. Ayun pa rin, ito yung mga net foreign buying. Ang mga binibili masyado ngayon, sino ito? Holdings. Mamaya tingnan natin kung sinong holdings to. Tapos, green din tong property. Sino kaya yung malakas na binibili sa property? Let's check, okay? Tapos the rest, ayan, net foreign selling na yan. Mining talagang medyo malakas ngayong mga panahon na to. Kasi nga, kahapon, di ba? Kung titingnan mo yung chart sila, maganda rin. Tapos kahapon, sila lang yung green. So, black sale, ICT, JFC, SMP, HTEL. So, para sa akin, normal lang yan sila. Lagi yung nandito sa black sale, ICT, JFC, SMPH, at saka TEL, mga nasa index kasi to. Kaya, normal lang sa akin na makakita. Pero, ang hindi normal sa akin yung biglang may pumasok dito na kakaiba yung pangalan, yung mga third liner, fourth liner, 'di ba? Bakit kaya? 'Di ba? Yun yung may mga haka-haka tayo sa isip. Bakit kaya? Ano meron? So, anyways, balik na tayo, ha? X na natin to kasi nakuha na natin yung data. Ngayon, anong sunod?
Balik ulit tayo dito. Every day ko to ginagawa, guys. So, Wednesday, ito tayo, papalitan natin to. Gawin natin 14. Okay? Tatanggalin natin to. Mamaya tanggalin. Sige, ngayon na natin tanggalin kasi yan yung last week pa. So, ngayon, ang gagawin natin ay, bago natin i-X, natanggal natin yung market summary, no? Punta tayo sa land bank. Okay, pagpunta natin dito sa land banks with S, 56.765 pala yung dollar. Hindi, tama lang. Nice one din. Mas umangat. 72 kahapon eh. 56.72 ngayon, 56.65. Okay? Tingnan natin kung merong chismis si land bank dito. Kasi kung wala, okay lang din. So, wala. Wala siyang pang 14. Wala siyang nilagay dito 14. Okay lang. Dito na lang natin hanapin sa ano. Minsan kasi mas marami siyang binibigay dyan. Ngayon, check natin kung ano itong binabalita ni Bullseye Trader. Gusto ko rin to siya. Minsan dito ako nag-check kung anong ano. Kasi makabuluhan to mga pinopost nito eh. Inflation may, okay. Hindi tayo economist, hindi natin naintindihan. Hayaan na. Sino naman ito? Baka kilala ko ito. Buy. Buy or sell. Sino ito So anyway, hayaan na natin siya, guys. Hindi natin mapag-isipan na maayos. So, okay na, no? X na natin tong Facebook para medyo malinis tayo. So, mamaya check na lang natin yan. Ngayon, okay, wala tayong nakuha sa sa land bank. Doon kasi ako kumukuha. Ang gagawin natin ngayon dito tayo sa loob ng pseedge.com.ph. Dito sa announcement nila, yan. Dito natin kukunin ito, company announcement. Yung lahat ng 14, ito, September 14, yun yung kukunin natin. Yung may mga news lang at saka yun yung mga gusto lang natin. Siyempre, ito si FMTF, ito si First Meta, wala na tayong gagawin dyan. Okay? Kasi kung titingnan mo, patingin niya. Ito ko yung index. Kapag gusto nyo bilhin yung index, dito kayo mag-trade. FMETF, ganon. Ito yung NAV per share niya. Everyday siya naglalagay, guys. Kasi nga, hindi ko lang alam kung paano yung NAV per share niya. Ito ba yung price niya for today? No? Kasi pagka bumili ka, parang ganun mo siya mabibili. Tama ba? I don't know, guys, Hindi ako masyado. At least nakita ko rin. So, yung NAV per share niya, 97.80. Patingin nga ako, 97.18. FMETF. Check natin. FMETF. Kung tama ba. 97.80. Okay. Nice one. Excuse me. 97.70. So, dito pala niya kinukuha. Same lang pala. Okay. So, yan. X na natin to siya. Okay. So, ang kukunin natin yung may mga material information, mga ganyan. Kunin natin yan. Tapos, yan, X na natin. Itong change shareholdings, hindi ko na masyadong pinapansin to, guys. Ayan. Itong, yung mga ganyan, kunin natin. Yung annual of stockholders, mga meeting, hindi ko na masyadong pinapansin yan ngayon, guys. Kasi nga, hindi tayo medyo nag-focus dyan. Pero, baka next year, dyan tayo mag-focus. Kasi punta natin yung mga ganap. Okay. Ito, avoides, yung mga ganon, kunin natin yan. Declaration of cash. Di ba tingnan natin kung pang common shares pa yun. Yung Globe, ano bang ito, tapos kaya ako kiniklik dito, guys, sa kasi nga, mamaya isa-isahin natin yan. Na-open na yan eh. Yan. Yan. Na-open na yan. So, sulat ko na lang kung ano yung
mga pinost ko ba. Ano ito? Wait. Yan, katulad yan, may FNI, may mga share buybacks, mga ganyan. AGI, RRHI, RLC, SSP, SSP. So, check natin kung magkano. Sinusulat ko rin yan guys, yung mga share buybacks. Tingnan ko rin. 761. Okay. Medyo ngayon nang humina yung ano niya, buying niya. Kasi million yung bumili ng share buybacks yung FNI. Si AGI naman, is this AGI? Yeah, AGI, 465k. 465k. Bali, ito lang yung kinukuha ko guys. Ganyan. Hindi na super exact. Okay? RRHI, 36k. RLC 500. SSP. Nasaan na SSP? O, kulang. Kulang yung share buybacks na nakuha natin. So, buti na lang yan. Sinusulat ko na kasi kung ano yung nandito. So, hindi natin to nakuha, guys. SSP. 266k. Okay. Hex. Tapos ngayon, check na rin natin to kung ano to, karapat-dapat ba. May mga ganito, fill rate, no? Stevie Award, wala na tayo, hindi masyadong ano yan. Tsaka hindi naman natin tinetrade siya. Hinahayaan na natin. Globe, ito, importante natin to. Kunin natin yun to. Yan. Yung news lang niya, yung report lang niya mismo, kahit hindi mo siya kailangan basahin. Kasi nga, saka mo na lang basahin pagka importante siya sa'yo. Okay? Minsan pag may time ka, pero pagka binabasa ko lang siya kapag super kailangan ko talaga siya sa trade. Na, gusto ko tong i-trade. Paano ba to? Gusto ko siyang i-trade. So, hindi. Sandali guys. Paano ba tong normal? Hindi. Ayun. Okay. Paano ba to nilalagay siya dito? Anyways. Mamaya na nga lang yan. Mamaya. Sino itong clarification of news? Yan. Globe takes some partner for easy devices switching. So, ito, declaration ng MY. Tingnan natin. Pag preferred shares, mga ganyan, di na natin pinapansin niya. Hayaan na natin siya. Kung anong emote niya dyan. Tapos, AP naman, ayan, Aboitiz Power to bring in Thai infrastructure firm. Ayan. So, lagay natin siya dito. Importante yan. Yung mga ganyan. Tingnan, X na natin yan. SLI, mga ganito, mga results of meeting nila, wala tayong ano dyan. Tinatanggal ko na yan. Ito. PCOR, mga fixed rate, something. Hindi ko rin pinapansin yan. Wala na ba? Wala na ba? Ito, may cash dividend. Ba't hindi ko to nakuha? Ito. Teka lang guys, ha? Yung ano. Kasi may news to si Megawide. Yan, Megawide Construction Corporation Employee Stock Option Plan. Okay. Excuse me. So, 3 lang yung nakuha natin. Ano to? Okay. Dito natin ilagay. Ay, no. Dito ko ilalagay.
Di ko alam kung paano ko to gagawin, pero let's see. Hindi. Gusto ko siyang ilagay dito. Di ba? Ang layo niya eh. Teka lang guys ha. Nagsama ko pa kayo. Hayaan nyo na. Okay. Tanggalin. Tapos, kunin natin yung data dito. Tapos, yan ang gusto ko guys. Yung dyan ko siya nakikita. Tapos, lagyan natin ng number. C. Pareho na. Tapos, lalagyan natin siya ng globe. Yung ano niya, sticker AP, sticker symbol niya, and M wide. Yan, dito makikita yung sticker symbol niya. Yan, M wide. Okay, X na natin yon. Ngayon, dito natin, punta tayo, paint. So, kaya ko ginagawa to para ma-retain din sa utak ko na ganito yung ginagawa ko. Kasi, syempre, hindi naman habang, kumbaga habang everyday ko nang gagawin, Kasi, pagka naayos ko na, na-fix ko na, kumbaga, just feel the market kung ano yung ginagawa, paano ako mag-react. Pero, pagka na-feel ko na, naayos ko na, karoon ako ng step, ganyan, hindi ko na araw-arawin gawin itong ginagawa ko ngayon. Anuhin ko na siya. Kumbaga, baka every week na lang, ganan. Kasi ngayon, ang dami kong data na kinukuha, hindi katulad ng ibang mga dyan. Diba? Wala naman sila masyadong kinukuha ng data. Katulad ng mentor ko. Excuse me. Wala siya masyadong kinukuha na data. Ako, mahilig ako sa mga data ng ganyan. Kasi, kumbaga para maintindihan ko, 'di ba? Ganun ko siya magigets eh. So, para maintindihan ko. So, yung mga ginather natin na kinuha natin mga kung ilan yung binayback ng FNI, ganyan, kinukuha ko, sinusulat ko, and then nilalagay ko dito. So, yun, balik tayo sa kwento ko. Kaya ko gusto ko ring dalhin kayo, or dalhin ko rin yung sarili ko, for sure, manonood talaga ako nito, kung paano ko siya ginagawa para next time, di ko siya makakalimutan. Kasi nga, pagka hindi mo naman consistently na ginagawa, nakakalimutan mo. So, yan. Kunyari, magpapalak ako. Okay, once a week lang ako magaganito. Isang araw ko lang siyang uupuan. Isang araw ko lang siyang gagawin. So, paano ba yun? 'Di ba? At least, hindi na ako mangangapa. Dami ako mga data-datang inaano eh. Mas maiintindihan ko siya, hindi ako mangangapa, ganon. Yan, kukunin lang natin yan. At saka hindi kasi ako techie savvy talaga. Kaya, big deal sa akin tong mga ganito na kailangan siyang kabisaduhin. Kasi hindi talaga ako ganun kabihasa sa computer. Diba? So, yan na yun. Yan lang yung kinukuha ko guys. Wala nang iba. So, out na tayo. Control S na lang natin. Save na natin. Out na natin to. Tapos, focus tayo doon kung yan. X na natin to. Linisin natin. X na natin to. Di naman natin kailangan na. So, see? Dito tayo. Balik tayo dito. Ito, hindi na rin natin kailangan. X na natin yan. So, ang gagawin natin, dito na tayo sa AMI Broker. So, meron na tayong data for today, no? Kunin natin new analysis. Click natin yung new analysis. 14, no? 14 today, at yun yung gusto kong kunin. Tapos, daily, yes. Grabe yung lakas nila, BSC. Mga talaga ngayon from downtrend talaga yung nag-move ngayon. And then, hindi lang sila downtrend. Si Fero, mayroon talaga. Haray ko. Sino? JJS, lakas ni JJS. Wow, FB!
Oh my God, hindi ko pa siya pinansin ha. Anyway, nasa watchlist natin guys. Nasa watchlist natin sa FB. Okay, kanina kasi may kwento rin ako kaya hindi ako nakapag-focus kasi sumakit yung puso natin. Pagkasakit ng puso natin, syempre wala na rin tayo sa mood. Kaya tulog tayo habang open na market, nakatulog tayo after ko kumain, after ko talaga kumain, tapos sobrang inom ako ng gamot, tapos antok na antok ako. So check muna natin to. Okay, sinasanay ko rin yung sarili ko, ganyan talaga, araw-araw kang may mamimiss, araw-araw kang masasaktan, araw-araw kang ganito sana, sayang, ganyan. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Okay, tingnan natin si Lotto. See, technical talaga, no? Ito yung ginawa ni Lotto. So sabi ko kahapon na parang doji siya, ay hindi, shooting star siya, siyempre nag-angat, no? Bakit nga pala siya huminto dyan? Meron ba itong resistance banda rito? Wala, hindi ganun ka-OA yung si resistance niya. Yan, no? Layo pa, diba? Sobrang layo. Ayan, hindi masyado. Yan, no? Sobrang layo pa kung yan ang pag-uusapan. Pero siguro sa price natin pinag-uusapan, 450, near 454 pesos yung niya, 450. Yun yung naging resistance niya. Pero kung titingnan mo naman siya, 1, 2, 3 move siya, tapos shooting star pa siya, tapos bumagsak. Noted na pag dito pa lang dapat nakapag-out na tayo kalahati man lang, or kung hindi man lang 3/4, diba? At least may 1/2 pa tayo. If ever na dito lang siya, mag-improve lang siya, sway lang siya dito, diba? Dito lang siya magre-range kahit papano, aangat na siya. Pero kung aanuhin mo sa kanya, taas na rin kasi na inangat niya, ilang percent na rin, 123% from base, no? Yun, excuse me. Green, ano ni Green? Wala talaga. Down negative 12 na to si Green kahapon. Diba? All time low, negative 12 na siya. Tuloy green pa to kanina. So yan talaga. Ito yung gusto nating tingnan, gusto nating ramdamin, kasi nga ito yung tanggalin natin 50 cents. Ito yung mga iiwasan natin, kinakatakutan natin itong mga anong tawag dyan, yung falling knife, no? Tuloy-tuloy pa rin siya. Ano bang meron sa kanya? Grabe naman siya, no? Kawawa naman yung mga nakabili dito sa taas, guys. Yan, kumita nga sila mabilisan, pero hindi yan. Yung last the other month, mga 6, mga July, mga June, July, ganun, June. So kawawa naman sila, tapos hindi nila na anyway, super downtrend talaga, kaya yun, careful din ako sa mga ganong move na downtrend. Ayon, eto si Ayon, ano ba, ito yung ginawa ni Ayon, no? Kung ibabox natin siya, kumbaga nirespeto niya yung EMA 50 dito, yung yellow line, EMA 50 yan, and yun na siyang ginawa, kundi just respect lang, no? Respeto lang siya. Yan. Ani, ganun din. Katulad lang, isa lang may-ari nito, si Ani at saka si Green. Bakit kaya ganito ginawa nila? Hindi ko rin naintindihan, guys. Pero, para may news na to dati pa na, kasi parang, paano ba yun? Pagka bumili ka kasi, pag meron ka kasing, may stock dividend yata, tong Green ba? Hindi, si Ani ba? Tapos, ang ibibigay si Green. I don't know, nakalimutan ko na, guys, ha. Pero, basta may mga ganun. Sa Call Financial pa lang, parang, or sa ibang news parang inaano na rin na parang pangit naman yata ng ganyan, parang naglolokohan or something, or basta may nabasa lang siguro ko sa Facebook nito, kaya nga medyo may nakuha rin tayo. Yun, si Bullseye magaling din yung magbigay ng mga ganyang chismis sa mga ganitong stocks.
mga low keys, mga low key lang, mga low volume lang, yun. Anyway, ito yung nangyari sa kanya, grabe falling knife guys. So, yun. Kasi meron akong mga arte na, ay gusto ko yung bounce. Para kasi sa akin, ibang-iba yung bounce ko sa bounce ng kakilong. Gusto ko kasi yung bounce yung dito. Salo pala yun, no? Yung ganon, yung dati niyang support, tapos dito kong bibilhin, tapos kunyari aangat. Yung may mga ganong effect. Tapos, yun, ito na yung pinakita sa akin ngayon na, kasi kung binili ko to, sobrang sakit nito. 'Di ba? Tapos kunyari matigas ang ulo ko, ayoko magbenta. Sobrang sakit niya. Yan, loto. Tingnan mo yung loto. Ay, yung loto. Yung loto, ano yan, mistrade ko yan. Dito banda, mistrade ko yan. Yaman na siya dyan. So, walang problema ang loto dyan. Normal na galawan niya yan. Normal na mag-react siya dyan. Normal na magbebenta yung mga tao dyan. Parang normal lang sa kanila yan. Okay? Itong green, ito yung gusto kong alalahanin sa isip ko na okay, kapag matigas ang ulo ko, tapos hindi kagad ako magkakatlos dito, wala mangyayari sa akin kundi ito, ubusin niya yung pera ko mabilisan talaga. Tsaka mabilis dapat yung galaw mo dito. So, yan yung kay green. Ayon naman, wala problema kay ayon. Uh, it's just that galing It's hinintuan ko lang baka kasi mag-rumble sila. So, tingnan muna natin to pampagana tong ayun, lupit naman ng YouTube. Pampagana. So, yun nga guys, yung parang wala yan. Kumbaga, ako sa sarili ko, aware ako, at least I'm so happy na medyo may pagka-aware na tayo sa mga ganitong itsura. Break niya na kasi yung trend line niya guys. Uptrend kasi ito, no? Super uptrend. Nung pagka-break niya, so ay ina-expect natin baka mag-range siya dito. So hindi niya ginawa yon, nag-downtrend pa siya, creating pa siya. So ano ba yung gagawin natin sa kanya? Wala. Siguro kung mag-aano siya sa 200, baka sa 200 pa to magre-range. Pero dami ng kumita nito, kaya nga next naman, parang gano'n. Next. Okay. Kaya bawal mag-emote sa stock market kasi nga laging may opportunity. Okay? So, yan yung kay Ayon. Wala tayong gagawin dyan. Yung Ani lang, gusto ko lang ramdamin tong si Green at saka si Ani magkasama, no? Green at saka si Ani na may ganong mga istorya na dapat hindi ako ganong kakampante pagka naghihingalo niya, out na kaagad or something. Kasi kung dito ka rin bumili, guys, so tingnan mo kano din tong kikitain mo, 5% something. Anyway, yun. Dito tayo sa gainers. Ayun, lakas ni Ellie, Sam. Ang lupit, hindi ko na nagtago pala si Ellie. Ang lakas ni Ellie, guys. So, Andrew Tan stocks to, sobrang lakas, guys. Kainggit. 45%, guys. 1, 2, 3, 4. 4 days yung ginawa yan, guys. Ang lakas. Tinalo niya pa yung all CH, guys. Ayan, kung dito ko siya binili, kunyari lang ha, 10% pa rin. Oo nga, ang lakas. Pero syempre, hindi naman tayo ganun kaano. Baka dito pa lang nagbenta na tayo. Chuck. Okay na ako. Hindi. Dito na lang. Masaya na ako dito. Alis na ako. Ganyan. Syempre, hindi. Hindsight na lang yan. Hindi mo alam anong gagawin niya dyan eh. Pero, yan. Nice to see. Nice to watch. Next, ganun lang. So, yun nga, si BSE kahapon umangat and ngayon umangat din sila. So, parang play yata to ng downtrend or super duper downtrend. Tapos, nag-bounce lang ng biglaan, no? Sa major support nila. Parang ganun yung mga play nila ngayon, no? Parang ganun. Tapos, illiquid guys, hindi ko sinasabing yung mga mamahali. Parang illiquid. Illiquid yung nilalaro. Okay, prim. Maganda naman talaga ito eh. Hayaan mo siya dyan. At saka ano ito eh, kumbaga kampon. Yung maririnig yung kampon ng mga administration. So, yes. Lakas. Dito pa lang pwede na to eh. Ito. No? Ito. Nag-pullback siya dito. Dapat yan, mabilis ang kilos mo dyan. So, wala. Hindi ganoon tayo kabilis. SSI naman, yun. Saan siya? Iniisip ko pa nga, dito pa siya mag-re-react guys eh. Dito sa 250, mga ganyan.
below 250. Ito. Dati niyang previous DB bottom, tapos dito sa 200. Pero nag-react na siya ngayon. But below all EMA siya. Hayaan mo siya. Iyan na talaga. Ito si Feru. Gusto ko to siya. Okay, nice one to siya. Kaso lang, hindi sa gusto. Kumbaga, last week pa lang nasa watchlist ko na to siya. Kaso lang, pagit na itsura niya eh. Pero, grabe rin to guys pag kunyari ito. Itong araw na to. Kapag bababa siya, bababa. Mga 7%, ganyan. Kaya, dapat, ilang percent? Hala, paano ko ba malalaman kung ilang percent to? Okay. Ito kaya. Hindi pala. Ito, dito ko lang, igaganyan ko lang. So, 3 point something percent. Meron dito na, ito yata yun. Ito kasi wala na eh. Ito, tapos bumagsak siya dito. So, parang ilang percent din yun. So, anyway, yan hindi natin dapat wala ito si Ferro. Maganda. Ito paano, pangit lang kasi liquid, pero lagi siya nagpapakita, paparamdam din ang loko. So, yan, JGS. Uy, patingin nga, chismis lang tayo dito. Kahit hindi pa green. Nice one. We, ang lupit naman ni FB. Kung binili natin yan, guys, so, 5%. Tapos yung kung dito yung, kahit dito lang, guys, so, panalo, 1 VAR kagad. Ganyan talaga. Dapat take action. Sana man lang binili ko siya sa tawag dito. Sobrang tamad ko na talaga kanina guys eh. Focus na focus din ako sa mga hawak ko. Tapos, yun. Anyway, miss trades na naman natin yan. Lesson learn na naman tayo dito guys. Panibagong lesson learn activity na naman tayo dito. Converge, malakas din. AGI, wow. Actually, meron akong virtual nito guys. Kung dito lang, diba? Parang, yun yung gusto ko sa virtual ko. Okay, wala siyang pera. Pero, parang, syempre, walang lasa. Ano ba naman itong, wala siyang pera. Pero, yung, kunyari, yung ito, malapit ka na ma-out sana, tapos inangat niya, tapos ngayon, nag-emote siya na gusto niyang umakat. Diba yung ganong feeling, guys, na, muntik na ako mamatay nito, pero buhay pa pala ako ngayon, binubuhay niya ako. Yung may mga ganong feeling, eh. Anyway, ito. Then, Nickel, IPX, yan. Si Nickel lakas na. Wow, kumusta naman? Late naman kasi. So, yun. FNI lakas din. Ayun, P-Gold, nice one. Malakas. Yung makikita mo talaga kung sino malakas, guys, no? Well, pagka pulahan yan, parang kakabaka-baka. Tapos, pero pagka red na ang yabang mo na gusto mo na bumili. Ay, that is life. That is life. So, anyways, so, tuloy-tuloy na tayo guys. Ito, wala tayong pakialam dyan, BSC. Wala rin tayong pakialam dyan. Sino nga yung sabi mo magkakasama? BSC, APL, at saka mamaya si AP. Tingnan natin kung totoo ba talaga yan. Ulit. So, hindi sa atin yan. SSI, hindi rin. Feru, pwede. Atin yan. Eto, JGS, wala. So, sa madaling salita, ang emotion lang dapat na ini-investan natin dyan si Ferro. Okay? So, hindi ganun, medyo illiquid, medyo hindi, ganyan. 50-50, pero structure-wise, maganda si Ferro. Meron nga lang siya resistance pa lang 200, pero tingnan natin. Okay. Ay, ba't ko tinanggal? Sorry. Okay. Ngayon, ang titingnan natin yung value traded na lang guys, no? Kasi nakita nyo, merong holdings na sobrang laki yung volume. Yun yung nakalagay doon, di ba? Sa holdings, may malaking volume na green. Sa market summary natin kanina. So, tingnan natin. So, anong ginawa ni PSE? Wow. Sabi ko sa inyo, di ba? Ito, mukha talaga nakakatakot yung red niya kahapon, pero wag natin maliitin kasi nasa loob pa rin siya ng box, tapos considered as para head and shoulder yung datingan niya, parang nasa support pa rin siya. So, katulad din ng BTC. So, wag na natin pasok si BTC. Ganon din yung ginawa ni BTC. Nasa support, wag muna natin pangunahan. Pag nasa support, wag natin silang ismulin, okay? Okay.
Industrial, okay. Ito, holdings. Medyo malakas ang holdings today. At sino ito? Financials. Maliit lang si financials. Property, maliit lang din. Mining, ang lakas ang mining, oh. See? Nag-create ng U. Anyway. Services. Sino ba itong services? Services. Okay. So, sino? Alam mo, may anyway. BDO. Si BDO yung pinakamalaki yung value traded niya, guys, ha. BDO. Pero wala namang ginagawa. SMPH, medyo nakikita na tayo sa kanya ngayon. Number 1, ang SMPH, guys, ay nasa major support. Super duper major support niya yan. Okay, balikan natin, palakihin natin. Tapos, mayroon siyang pagpiglas dito sa area na to, guys. 'Di ba? Itong box na to, ilang percent ba tong box niya? 3%. Meron siyang pagbiglas dyan. Now, ano yung gagawin niya next? Tingnan natin. Pero nasa support yan, guys. Good yan. Kung gusto natin matagalan, long term, nice one yan. Nasa support eh. At saka, wag natin basta-bastahin si SMPH dahil si SMPH, guys, hindi kasi updated itong nasa data ko eh, yung PSE weight niya. Kasi yung PSE, kumbaga, compose yan 30 na malalakas ang stocks. Malalakas, diba? 30 na, kaya siya, PSE index, 30 na company yan, na magandang company. Ngayon, ang SMPH dati, guys, hindi kasi updated itong ginagawa ko. Pangalawa siya sa pinakamalaki, 11%. Pero for sure, itong SMPH, guys, hindi ito bababa ng itong first 5 na stocks na malaki yung weight niya dyan sa index. So, sa SMPH, dati, pangalawa siya sa pinakamataas. First is SM, which is 13.47% yung weight niya. Tapos, si SMPH na kaagad yung next, 11.49. So, eto guys, hindi rin siya basta-basta. Better, masarap din siya itong bilhin. So, magkano lang yung risk mo, oh. Tapos, if ever ganito, dito mo lang, one var na yan. What if dito? Diba, 2 var? So, wag din natin ismulin ito. Pero, yun nga. Ayan, nasa support siya, guys. See? Wait a minute. Nasaan na tayo? Balik tayo dun sa, natin. Yun, BDO, SMPH. Gumaganda yung, basta may mga pag-green, okay. Nice one sa atin yan. Ayan, BPI. Naiwan na tayo yan, guys. Pero, yung learning na nakuha natin dito, at saka, di ba, hindi man tayo nakakuha dyan, pero yung experience at saka conviction natin na sabi ko sa sarili ko, gusto ko to siya. Kahit nagre-red na yung iba, na, sabi ko, gusto ko talaga to siya. Ang ganda niya. Merong confluence ng support niya talaga, guys. Yung EMA 50, channel trend line na sa support area. Tapos, if ever man, kung susukatin natin yung big range na DB bottom niya, pasok pa rin sa banga, guys. 'Di ba? So, ayan. Nice. SM. Ayan. Hindi natin medyo gusto talaga sa SM as of now. GT Cup. Lakas ni GT Cup, guys. Wala na tayong magagawa dyan. Yaan na natin siya. C. AC. Maganda pa rin ang datingan ni AC, guys. So, TEL. Ayaan na natin si TEL pero nasa support siya. 'Di ba? See? Yan yung sinasabi ko, sobrang pangit na itsura niya kahapon. 'Di ba? Ilang days din siya, 5 days din siyang red, tapos ngayon lang siya ulit na green. Tapos nasa support ulit. See? Huwag nating ismulin pag support. MIR, nasa resistance si MIR. Pero, yun. Kaya mo siya dyan sa resistance. Lakas niya ICT, lakas pa rin talaga. Pumapalo. SCC, yes. AAV, yan, oh. Si Ali, nice one pa rin. Tingnan natin mamaya rin, guys, yung compare ko yung watchlist ko. Si Pigold, lakas ni Pigold ngayon, ah. Okay, 2 days siyang red, pero ang lakas ng ginawa niya, ano?
So, ano ba? Ito na ba yon? So, ito, si MBT or Metrobank, hindi ko talaga to siya gusto as of now. Hindi ko siya gusto. Sige, okay, dyan siya. Baka kasi ang susundin niya, hindi itong, meron kasi itong big uptrend. Huge. Ito kasi yung green na to, medyo magulo lang tingnan, no? Ang kita ko kasi dito is yung huge uptrend to. Pero yan ay kung ano mo sa time frame na to, pwede siyang weekly time frame, 'di ba? Pero ito kasi yung recent niya. So focus tayo sa recent. Not unless kung talagang susundin niya to. So, focus tayo sa recent. So, recent niya? Pa-downtrend siya. So, focus tayo to sa recent. So, ngayon, this week natin malalaman kung ito ba ibabasagin niya. Pag binasag niya, tatanggalin na natin yan. Ito, dito tayo magfo-focus. AP, guys. Wala, hindi yan. Katulad ni SM din yan. So, JFC, yan. Yung sinasabi ko, guys. 'Di ba? Hintayin na lang talaga dito. Masasaktan ka rin, negative 3 point something kahapon to. Hintayin na lang natin dito. Pupunta at pupunta talaga sa support yan, guys. At saka sa support doon, marami naghihintay. ASEN, first nag green to ngayon, DNL, okay? Ang daming umaakyat, guys, pero si DNL pilit na kumakawala sa hawla niya. Kumusta naman? FNI, lakas, no? Yung mga ganyan, yung mga may kick sa akin na sana one day makasabay ako sa mga ganitong move. Sana one day meron ako lakas ng loob na makasabay sa ganitong move at saka magkaroon ako ng enough data, enough courage, enough confidence? Excuse me. Ay pa, FNI. Panalo ka, girl. So, Wilcon, nasa watchlist natin yan. Mamaya pag-usapan na natin yan. Yun, RRHI. Sama naman to sa share buyback, pero let's see. So, ito lang muna yung check natin, guys. Ayaman na natin sila. Ano yung move at ano yung galaw nila. Okay? So, anyway, balik tayo dito. Dito naman tayo sa gainers and losers. Ano ba yung mga arte natin dito? Siyempre, unahin natin yung gainers. Pero guys, first time to. Hindi naman first time, pero for the longest time. Parang marami yata ang net foreign buying ngayong araw na to. Okay, pumapalo. Kasi nga, the last time, guys, sobrang dito lang talaga. Sobrang dito. Ay, dito. Parang hanggang dito lang, mga 5 to 10 lang yung net foreign buying. But now, yung 1 million, medyo until 1 million na tayo ngayon sa net foreign buying, guys, diba? Medyo marami eh. First time to. Wow, may promising. So, unahin natin yung net foreign selling. So, panigurado, si BDO, yan. Si TEL, kasama pa rin naman. P-Gold, okay. P-Gold, binibenta ng net foreign, pero green ang labas niya ngayon, maganda pa rin. RRHI, ASEN, MBT, okay. JFC, EMI, JSM, SGP, Bloom, net foreign selling to, guys, ha. MPI, DNL, medyo ito talaga nag-push kay DNL, no? Laki ng volume niya today. So, FNI, binibenta, ha, net foreign selling, pero umaangat. Diyos ko, FNI, hindi miss ko yan, guys, pero hayaan mo na, magkakaroon din tayo. Ito, nasa watchlist natin to ng mga nakaraang araw, guys. 2 days din to, ha. Pero in-out natin siya kahapon, no. Mamaya, chika-chika tayo dito. Pero anyway, hindi ko na pala ito mababalikan kasi wala siya sa watchlist ko ngayon, no. Pero ito yung ginawa niya, guys. Binasag niya yung iniisip natin, ang ini-imagine nating symmetrical candle. Ay, symmetrical, pattern. So, wala. Kumbaga, sinira niya, tanggalin na natin to para hindi madumi. Sinira niya na eh. So, hindi na siya ganon, no? Ito na talaga siya. Kumbaga, pwedeng hindi symmetrical. Pwedeng, yan. Pwedeng, anong triangle to? Ano yung ganon? Descending. Yung pag ganito, no? Descending triangle. Yung, yung kalahating, yung flat lang sa baba. So, hindi na siya symmetrical. So, ayun. Dito natin siya banatan sa,
So, hayaan natin siya dyan. Yan na yung nakikita natin. AP, okay, wala naman tayong reaction dyan. Pero, hindi pala yung reaction natin. Ang gagawin natin dito is yung binibenta. Okay, binibenta si FGen ngayon. So, even though naman na kahit nakabili tayo guys, hindi pa rin naman na tayo na-out kasi yung out natin dapat dito, below, dito sa box na to. Okay. AP, ARIT. Pumapalo si ARIT guys. Gusto talaga. Matigas talaga ang ulo nito guys pag dito sa support. Oh, naninindigan ang girl. Si Sirit, binibenta, ARIT and Sirit. Okay, kasi kakabigay lang din ng dividend nito guys eh. MWC, isa to sa ano natin guys ha. Isa ito sa nasa virtual trade natin. Medyo nang inayang ako kanina guys, hindi ako nakabili ng virtual pang virtual trade natin. Iba pa rin kasi pagka nag-trade ako sa virtual ko kasi kumbaga may conviction ako, ibig sabihin nun hindi lang siya yung katulad na nagchika-chika lang ako dito dahil ito yung nakikita ko. Iba pa rin talaga kapag nag-virtual ka. Kumbaga may conviction ako na ito yung ginagawa ko. RLC guys, ito ay isa sa gusto natin. So, medyo nagpapakita siya ng kagandahan talaga guys. Tingnan natin. Gusto ko talaga yan. Ellie, okay. Gusto ko masaktan mula ako sa Ellie, pero wala talaga sa akin yan guys. Kahit umangat pa siya. Pero yung akin, tapos umangat, ay talaga naman. Dapat rinid ko to eh. Dapat may ganun mga effect, no? Akin to eh. So, ayan, PNB. Yan natin siya dyan. Ayan. Last is APX. So, buhay pa rin naman yung symmetrical ni APX. Yan mo siya dyan. Excuse me. Okay. Doon tayo sa gainers guys. Kasi nga, good news sa atin ngayon. Unang-una, ano nga yun? Yung net foreign buying, yung net foreign selling natin is sobrang konti. 11 million lang net foreign buying guys. And then now, meron tayong net foreign selling, net foreign yung neto ng foreign buying at foreign selling for today, 11 million plus lang. So, ibig sabihin nun, ito yung pinakakonti na net foreign selling. Pinakakonti to for how many days? 2 weeks yata. Ito yung pinakakonti kasi hundreds of thousands talaga na pulahan na net foreign selling. Ngayon, 11 point something million lang. Million lang ito, 11 pa. So, ngayon, dito natin nakikita na ngayon, yung sinasabi nila na net foreign selling, ay bakit konti lang yung net foreign selling? Kasi ang dami ng net foreign buying ngayon. Kumpara the other day, last week, ano lang siya guys, parang 10 lang siguro to. Ganyan, hanggang dito lang siguro, di ba? Kahit hanggang, $1 lang ha, or hindi, 3 lang o 5 lang yung 1, ilang digits to? 3, 6, 7, 8 digits. Tapos the rest, maliliit na. Sobrang konti na lang. Di ba? So, ngayon lang natin ulit na nakikita. So, GT Cup, again, malakas talaga si GT Cup kahit anong gawin natin. Ang galing, almost double your money na to si GT Cup. Oh. Hindi naman, 50%. Okay. Si BPI, gusto nila si BPI guys, pero structure-wise, ang ganda rin talaga. GT Cup, BPI, AC, nice one to sa AC guys. Kitang-kita, favorite natin yun ngayon. ICT, si ICT, maganda siya. Ang ayoko lang sa kanya, yung fair value niya. Pero guys, kahit maliit lang yung fair value niya nandito, hindi talaga siya nagpapakita ng weakness. 'Di ba? May ganito na rin akong nakita, UBP, kahit yung fair value niya, nandun lang din, nakaupo lang siya sa fair value niya, pero iniwan niya yung fair value niya. And then, ang nag-adjust yung fair value ni Call. Kasi siguro, sabi nga nila, di ba, sometimes yung data na papasok sa kanila, late na, dun lang nila i-revise ulit yun pag nakuha na nila yung tamang data. Yan. Pero ito si ICT, yung fair value niya lang talaga. Pero,
Ang ganda. Sobra. Nakaupo, nakaupo sa support pa. Yung trend line guys So, yan. Si AAV, CNPF. Si CNPF binibili ng ano guys. Even though na nasa resistance SMPH, URC, JGS. Kaya pala nag-move si JGS ngayon. And then, EWC. Ali. Yes, favorite natin to. Hindi ko na ito nabili. CSCC, malapit na rin ang dividend yan. SM Wilcon, nice naman si Wilcon binibili. Pero mamaya na sa watchlist natin yan, kwentuhan natin na lang. Dahil hindi natin nabili. Si FB, hinayang ako guys, may konting kirot. Plus, grabe si Plus guys. Until now, buhay na buhay pa rin. SMC, Monde, ito. So, check na natin. AGI, Keeper. Wow, Keeper. Negative 6 ba si Keeper? Pati na. Y green. Okay. Nag-resist talaga siya dyan. Pero hindi naman siya nung OA. Si Meg. Tingnan natin kung anong gagawin ni Meg. Pero sa akin, watchlist ko pa rin to. Medyo mabagal lang siguro, no? Okay. Dito. Nahulog na si dito, guys. Si Mir, yan. Okay. So, okay na tayo. Segregate na natin siya. Yan na yung ginagawa natin, guys. Parang, para sa akin, bakit mo ba tinitingin pa yung net foreign buying, net foreign selling? Para saan? Kasi gusto ko lang nakikita ko, ano ba yung mga binibili ng foreign? 'Di ba? Ano ba yung malakas? Kasi sometimes dito, ba't parang binibili to si, hindi naman to kasikatan hindi siya index. Index, okay, noted. Medyo, talaga siya excuse me, binibili talaga siya. Pero, lalo pagka, kunyari, biglaan na, hindi ka naman nasa index. Kunyari, si dito, biglang merong 5 million. Usual na, hindi talaga siya binibili. Kunyari lang to, Kaya, yung mata natin nandoon. Kunyari, si Plus. Sino ba to si Plus? Ano lang naman to, Games lang naman to, Parang online game, ganun, di ba? Pero, parang nasa online sabong or something, ito yata yun. Pero, online casino, yan, ganyan. Pero, ano bang meron sa kanya? Pero binibili siya ng foreign. So, yun parang, kaya, baka kaya umaakyat kasi malakas talaga siguro to. May chismis siguro to. Kasi, tayo, professional, tayo, yung mga chismosa tayo dito Kumbaga, parang ina-anticipate natin, ano kaya yung, ganito siguro ginagawa kasi ganyan-ganyan. Something na, kumbaga, itahi-tahiin mo yung mga chismis mo. Ikaw na rin magtahi ng chismis mo. So, yun. Kaya ko siya, ginagamit ko rin to. Kaya importante din sa akin yung net foreign buying, net foreign selling. Minsan, wala lang, tingin lang ako. Tapos, ganun pala, kaya pala medyo malakas pala to sa Tapos, sa value naman, kaya ako kinukuha to kasi minsan, may sobrang laki ng volume pero hindi ko alam kung saan. Dito natin makikita na katulad ng MPI, bakit ang laki naman nitong volume na to? Saan kaya galing to? Tapos si MPI pala dahil sa delisting matter niya. So, madidelis na kasi siya. So, binibili niya yung mga shares na meron sa market ngayon. Yun. So, dito naman tayo sa status, guys. I-segregate na lang natin kung saan ba natin ilalagay yung mga stocks na to. Bali, ang ipapakita na lang natin ngayon is yung value at saka itong breakout status, kumbaga. Yan. Ito, ginagawa natin dito, kumbaga, i-arrange natin siya. Ganyan, i-click lang natin. And then, dito sa value, ito muna. Tapos sa value, i-right click lang. Tapos, yan. Descending. Right click, tapos multi-call, sort, descending. Ganon. Big sabihin, from mataas na volume hanggang pababa. Okay? So, dito na tayo. Dito na i-segregate na natin. Tapon natin siya kung saan designated yung lugar niya. Yung lagayin natin siya sa bahay. So, sa financial sa ngayon, talaga medyo mahina sila. Pero, wag natin ismulin kasi nasa support yan. Support ng 200 sa support
previous DB bottom sector to guys DB bottom at saka support ng 200 EMA. So wag nating smallin yan, baka range muna yan, or kung hindi baka bumagsak, tingnan natin, pero range muna nakikita natin dyan. BDO ganun din, same lang din sila ng sector ng financials. So tingnan mo naman, nauuna na si BPI, dati nauuna si BDO, ngayon si BPI naman nauuna. Kasi structure wise maganda talaga si BPI guys. Wow, kahit pa paano masaya ako sa ginagawa ko kasi medyo nakikita ko at naiintindihan ko. Okay, Mir, okay, hayaan natin siya, malakas talaga siya ngayon. Hindi pala yun yung ano natin, malakas mahina. So si BDO, wala pa tayong maibibigay mo ng bahay sa kanya, kundi pwede siyang pang bounce play sa 200. Lagay na natin dyan kung ano ba yung next na gagawin niya. Sige, si BPI, dito natin yan sa blues, buhay na buhay pa rin yan. Ito naman si Mayor, ganun din. ICT, ganun din. Heaven, dito yan eh. Wala akong nilagay. Kasi paano kung liquid ka, ay, oo, liquid. Minsan meron, minsan wala. Pero ang laki ng volume niya ngayon Ano ito? 58. So, ito si NPF. Dito pa rin. Alpha pa rin yan. Alpha Blues. So, GSMI, andyan pa rin naman. EMI, Blues din yan. Sirit, andito pa rin. Ganon din si Plus, SSP, MPI, dito yan. So, boy na boy. PLC. Si PLC, dito lang natin nilagay sa watchlist, guys. So, ganda rin ang ginawa niya. Lotto, dito pa rin. Kasama ni PLC, GT Cup, guys. Pumapalo, bumibelo, sinisira na talaga yung 200 EMA sa resistance niya sa weekly. Wala siyang pakialam, guys. Nice one. Okay, nice one ka talaga. GT Cup sang kita ilalagay. Diyan pa rin. So, FNI, alpha natin to. EW, okay, saan ka? Dito lang yan. Yes. SCC, ganun din. DMC, ganun din. FB, okay. Mistrade na natin to, guys. Puro mistrade na lang tayo dito, guys. Naiinis ako, guys. Hindi natin nabili to kanina. Why? Okay. Kailangan ng action, guys. Kapag gaganon, i-action ko na to, guys. Naiinis ako, guys, eh. So, action na natin to. Pag nakikita na bilhin na wala ng kuro-kuro or something. Kasi nga, syempre, kahapon, kanina talaga, sabi ko, kanina ko kasi ginawa, sabi ko, okay, bibilhin ko siya, pero kailangan ko rin i-fill yung market for today, kasi yung market nga natin kahapon ay red na red. Kailangan, syempre, baka naman diretso red din siya ngayon. Mahirap din naman maglabas ng pera sa ganun, di ba? Even virtual lang to, ha. Pero kanina gumaganda siya, sabi ko, better na bilhin to. Kaso lang, wala ako sa hulog kanina dahil masakit yung puson ko. At saka focus-focusan din ako dun sa mga yung meron ako, yung hawak ako. Kaya sabi ko, saka na lang siguro. Pero this one, yung saka ko, masakit siya. Kahit kahit ano lang to, guys, mistrade ko. Kasi nga, sa opportunity, malinaw, ganito yung pinapakita, tapos tsaka sobrang linaw na sobrang liit ng risk. Tapos kung ganun yung ibibigay sa'yo, bibigyan ka talaga. 'Di ba? 1 hour, kahit 1 hour, nice one pa rin. Malinaw eh. Yun. Anyway, dami kong daldal, no? Sandali. Masakit. Mamaya pag-usapan namin yan. So, PSE. Ito si PSE. Nice. Medyo tutuwa ako sa ginagawa ng PSE. Baka hanggang dyan na lang. Mining, guys. Malakas talaga siya ngayon, ha? Okay. So, may tama ang hula ko. Mamaya. SMPH. Sa support to. Bahay niya sa support. Okay. SM, walang bahay yan. Ito, gusto ko to sa AC. Okay, AC, SMPH. Nice one. URC, yaan muna natin siya. TEL, may bahay din siya sa support, major support. JGS, umangat siya ngayon, wala ka munang bahay ngayon. Tapos, Converge, wala pa rin.
Okay, si AAV may bahay sa major support natin yan. Ali sa DB50. P-Gold, saan natin ilalagay si P-Gold? Pwede siya sa DB50 guys, kasi nga ito ay ano niya na eh. Hindi nga lang ganun kalaki ng range, pero pwede siya dito guys. Bigyan na natin ng bahay to. Kawawa naman. Okay. Dati kasi siyang nasa major support, ngayon meron siyang DB50, kaso lang hindi siya ganun ka-major. Major na ba to? Kasi ang major sa kanya yung ganun kalaki. Pero bigyan natin ng bahay. Why not? Okay. Ito, no. Walang bahay. Walang bahay, JFC. Ito, DB50 is, ayan, nakahanda na pala siya kagabi pa. Si Asen, wala muna. Hayaan muna natin si Asen. Masarap to si Asen sa 3 eh. Sa 3 ka naman. 4? 4 muna, no? Oo, mag-4 ka naman, girl. Kaya mo. Ganda ng news nito. Ang daming news ang mga nilalabas. Pero yung presyo niya talaga, guys. Kasi na-over something din to sa pagbili. Overpower din yung pag-angat nito. Anyway. Pero, magkano ba market value ng ASEN? Sandali, guys. ASEN is 645. Dito yung area ng ano niya, 645, di ba? Dito banda sa 200. Yan. Pero if ever kung kaya niya mag-tres muna siya. Value bang ASEN? Meron. 645 fair value. As of September 1 pa lang to. Sino-sino ba ang call ng fair value? Karamihan yung index at saka yung ibang big mga second liner, mga ganun. Tsaka yung gusto nila. Pero kadalasan na nandito, sila pa rin yung mga binibigay. For sure, walang basura. Walang basura. Wala nga si dito eh. Hindi nila nilagay si dito. Converge meron. Dito si Converge. Andito si Globe, si Tel. Pero si dito, hindi nila nilalagay. Kasi pansunayan mo na. 'Di ba? Alam mo, yung ganun. Hindi nila inaano. Kamali na sila sa CHP, 'di ba? Pero yung CHP, andito pa rin. Buhay pa rin. Oo, totoo yan. Oo, panindigan na lang. Yan, walang bahay yan. Wilcon, may bahay sa major support. RRHI, may bahay. Monde, wala muna. Hayaan muna natin siya. Pero, it looks like, dito natin ilagay sa watchlist, guys. Kasi nga, baka mag-create siya ng sarili niya ng range. 'Di ba? Wala na siya sa downtrend. Yes, pero ilagay natin siya dito sa watchlist na. Watchlist blues. Globe. Nice one si Globe. Gusto ko to si Globe. Why? Dahil sa dividend niya. 4 times a year siya nagbibigay ng dividend, guys. Ayan. Nice one si Globe. Oo, kung nice one. Pero hayaan muna natin siya. Okay, si Bloom, alpha to. So, kaka-review ka everyday, ay imposible hindi ko makabisado itong mga galawan nila. DB50, tama? DB50 to si ano eh. Kasi ganda rin ito eh. Ano ba to? Hindi naman. Okay, LTG, walang bahay. Ito si RLC. Maganda to si RLC. Gusto ko tong structure niya. Kahit below 200 pa lang siya, no? Pero above all EMA siya, except 200. FGen, atin pa rin to, guys. So, dito pa rin siya. Di pa rin natin nawawala ng pag-asa yan. Ito, dalawa kasi pwedeng support at saka pwedeng DB50. SGP, walang bahay yan. Si Fruit, dito natin siya nilagay sa watchlist, guys. Pero, if ever man, malaki yung volume niya, guys, in fairness naman, ha. If ever man, sana, support muna siya. Mag-support naman siya. Tapos, low volatility, better. Guys, speaking of, nagsusulat pala ako kanina, kaya need ko palang basahin ang trading code. Basa ako mamaya ng trading code. Kailangan magbasa ako ng trading code kasi kumbaga parang yung edge ko ngayon, kung pag nagbasa siguro ako ng trading code, medyo nagle-level up. So, sa Fruit, anong ginagawa? Dito lang siya sa watchlist. Ellie, wala tayong bahay para kay Ellie, kahit umangat pa siya.
So, si Nickel, hayaan muna natin si Nickel. Okay, bala siya sa buhay niya. Actually, support ko to si Nickel eh. Near din kasi siya sa support. Yes, nandyan. Okay, hindi tayo nagsisinungaling. A-rate, ganun din. Ito si fill rate, hindi ko alam kung hanggang saan niya to ibabagsak si fill rate. Ganun ba talaga kapangit to? Ito yung pinakamasakit sa lahat ng masakit eh. Kasi bumili ka na ng rate. O, diba? Oo, from pagkabili na pagkabili. Si Philinvest, hindi. Philinvest. Negative 58 kung meron kang 1,500,000, 420,000 na lang yung pera mo. Although kumikita ka naman sa ano niya, pero sakit. Sakit, guys. Yung problema nila. Ba't ayaw? 'Di ba? Anyway, tingnan natin. Ayaw eh. Ito. Downtrend talaga siya, guys eh. Okay. APX. So, hindi rin lahat ng REIT maganda eh. Depende rin talaga sa company. Para yun yung isa ko natutunan. Kasi mahilig ako sa mura. Gusto ko yung mura. Okay na to si, ano, diba? Pero kung yung mura, may mura naman, walang kwenta. Pero kung nakakuha ka, medyo mahal, pero malakas, mabilis yung pera mo dyan. Mabilis ka makapasok, mabilis ka rin makalabas. Parang ganon. Diba, kunyari, okay, mas mura si Meg kumpara kay Ali. Pero si Ali yung binibili. Diba? Anong gagawin mo? Ay, hindi. Mas mura si Meg. Dos lang yun eh. Pero si Ali nga ang binibili. Diba? Kulit. Ito. APX. So, si APX, dito pa rin naman natin nilalagay siya, guys. Hatulan lang natin talaga siya kapag bumagsak na siya dito. Bigyan naman na natin pag-asa. Si dito, katulad nito, guys. Saan kaya to, saan kaya to, yung si dito? Kumbaga, price action wise, parang wala ka pang mababasa, wala ka pang mapi-feel na maganda sa kanya. In fairness naman, hindi in fairness, so totoo lang, wala kang maaano na, uy, medyo malakas to. So, wag muna natin siyang pansinin, guys. Wag natin bigyan muna ng bahay. Nato na siguro kung ibebenta ni, ni Uy yan. So, si AGI, malapit na siya guys. Konting kembot niya lang, guys, ngayon. Baka alpha na natin siya next week. Hindi ko pa siya alpha ngayon eh. Na-out ko kasi siya. Baka alpha na natin siya next week o this week. Si SECP, sa lahat ng financials naman, guys, nasa major support to, guys, ha. Sa lahat ng financials, siya ang pinakakulelat ngayon. I don't know why. Tinalo pa siya ng PNB, ng ni China Bank, Chib. Okay, tinalo pa siya ng China Bank. 'Di ba? Siya ang kumbaga, tradable din to, guys. Gusto to ng dati nakasama ako sa isang grupo. Gusto niya to kasi kayang-kaya niyang i-trade to. Alam niya yung galaw, kasi kung paulit-ulit na yan anti-trade mo, alam mo na yung galaw. 'Di ba? May din talaga eh. Dati sabi ko, parang kung hindi mo siya parang yabang naman nito. Paano siya Pero totoo, malalaman mo talaga yung galang. Ngayon talaga hindi eh. Pero syempre stocks to. Sa ngayon lang talaga major support siya, guys. Super major support. 'Di ba? Super duper major support. Magpakita lang siguro ng sign na okay, dito na, wag mo akong hindi, tinatakot ko lang kayo. Ganong effect. Super major support. Okay, pag-usapan natin yung fair value niya. Fair value nito is 141. Nasaan siya ngayon? 78 pesos lang. 78.15. 'Di ba? Kunyari dito lang siya, kahit sa 11%, kahit dyan sa, kung bibilhin mo siya, kunyari magpapakitang gilas na, 'di ba? 2.73% yung risk. Lagyan natin less 5% lang kasi may tax. Okay, SECB. MWH, yaan natin siya, pero meron akong virtual nito, guys. Ayan na naman tayo sa virtual, guys. Dapat laging kung
Ano ba 'tong haya-hayaan? Baka nakalimutan ko. Segregate ko pala 'to. SecB major support, ayan. Si MWH, dito ko siya nilagay sa watchlist eh. Sa watchlist blues. Pero kung titingnan nyo guys sa tingnan natin kung ano magiging outcome nito tsaka yung AGI kasi gusto ko rin magchika dun eh. Pero kung titingnan nyo tong MWH guys, tingnan mo. Creating ano siya eh, lower low eh. 'Di ba? So nasa range siya pero may pagka semi downtrend. Hindi lang halata, parang ahas. No, hindi lang halata pero pa downtrend siya eh. Tingnan natin kung maa-out ba ako nito. For sure, dito pa naman yung out ko eh. Itong area, if I'm not mistaken, itong area na to. Mamaya pakita ko. So, yaan natin siya. Prim, hindi natin na-trade to guys. So, ito ay alpha. See? Medyo kabisado ko na talaga. Tama, alpha. Ayan, nandyan siya. So, MWH may bahay. Tama ba? Si present. Saan? Ayun, prim. 7. Yaan mo siya si. Actually, hindi ko naman tinitrade. So, super illiquid naman to. UBP, nice one yung itsura niya. Sa structure niya, dito siya sa major support. Pero anong pangit sa kanya? Yung fair value niya guys, nasa 70. 69 siya ngayon, pero 70 yung fair value niya. Pero tingnan natin kung paano siya gumalaw. Pero yun yung, ano guys, sana bumaba pa siya, bagsak pa siya. Kasi nga, ang maganda rin sa kanya, okay, meron siyang dividend na 25%. At saka kailan yun, di pa natin alam kung kailan. Pero the past data na nakita ko, December yun. And naka-TBA kasi, kumbaga parang hindi pa na, to be announced pa yung date, hindi pa sinasabi. So, yun yung sinasabi ko. Na sana bumagsak pa siya, katulad ni Asen, sana bumagsak pa siya. Sarap bilhin sa medyo mababa. Si Asen kasi, kaya gusto kong bumagsak pa dahil, laki kasi ng VA niya guys, yung mga level na gano'n hanggang 3. May, below 3 pa nga yung VA niya. Sobra rin kasi inangat yan nung dati. So, SSI, lakas ni SSI 4.4% yung inangat niya. Grabe kung makapagmaraboso naman to. Pero, yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya bukas kasi nga, below the box pa rin naman siya. 'Di ba? 2 days nga lang yung inangat niya pero, yan, tingnan natin. Eto si Ion. Wow, may paganito pala ako. Hayaan mo siya. May bahay, wala. SSI, may bahay. May bahay. Hindi ko ba binigyan ng bahay si SSI? Hindi ibig sabihin na wala na siya sa uptrend, wala na siya sa equation. Bigyan natin ng bahay sa SSI. Hindi natin basta-bastahin to. Okay? Kasi may pag-asa pa rin namang bumalik yan sa Ayan. Kakalabas lang. Not unless kung dito na talaga lahat katulad ni Ion, okay? Chikahan ko kayo. Yun dito, pwede pa si Ion eh. Pero nung bumababa na dito, ay, hayaan mo na si Ion dyan. Kaya niya yung sarili niya. Ito si FCG. Nice. BSC. Wala muna tayong bahay kay BSC, men. Excuse me. Pati nga FCG. No, wala muna tayo guys, no? Yaman na natin siya si ABA. Ayan, dito natin ilagay si ABA sa Gusto ko rin nakikita kung paano yung move nila. Pero in fairness, nag-green siya. For today, nag-green siya. Hayaan mo siya. Si Home, pangit ni Home din talaga eh. Pero may dividend to malapit na eh. Kailan nga? December pala. December. Okay. May bahay ba? Wala. Wala pa masyado. So, si Emrit, lagyan natin ng bahay yan. DB50 yan. Tama? Si, ba na ko to? Hayaan mo siya dyan. VLL, kumusta? Hayaan mo siya dyan. Si Tech, kawawa naman to si Tech yan. Bahay. Lagyan natin ng bahay. Next time na. Walang bahay sa kanya. Baka naman mainggit naman yung iba.
So, eto si pinalagyan ko kaya ng bahay to. Kahit na meron siyang dito, pero lumabas parang iisipin ko muna na baka overshoot lang to. Tingnan natin kung anong gagawin dyan sa mga kabanata niya dito. Okay, nag-react siya sa 50 EMA niya, no? Nag-react siya, tapos doji sa taas, parang shooting star, no? Hayaan muna natin siya. Pero, ito, chismis na natin sa buhay natin na wag natin siyang baliwalain. Lagyan na natin siya ng bahay. GMA, may bahay pa rin naman. Si Feru, yes. Balik, lindog natin siya. Maganda siya, guys. Na hindi, okay? I-liquid siya. Kaya niyang negative, kaya niyang bigyan ka ng heart attack. Okay? Ngayong, isang minuto lang kaya niyang gawin na negative 7 yan. Pero dito lang siya, ha? Dapat, yung range mo sa kanya, dapat hindi siya lalagpas dito. Yun lang. Kayang biruin. Pero hindi naman siya ganun kabastos. Kung babastusin ka niya, out ka na talaga kaagad. Ganun. Ganun yung level niya. Kaya, kapag break out niya yan, ganun. Anyway, lagay natin siya. Nice one siya. For, for reversal, trend follow, ganyan. Nice one siya. So, PNB, yaan muna natin yan. RCR, may bahay tayo dyan. Tapos, ito naman si Keeper. Medyo hinahayaan ko muna si Keeper, no? Pero maganda pa rin naman siya. Dapat, hindi rin natin siya pinapabayaan ng sobra-sobra. Okay, 200, ilagay natin siya sa bounce. So, more on learning din tayo dito ngayon, guys. Ito si Chib o China Bank. Ito, dito yan sa Alpha. Web, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ito kasi, may sarili akong box. Kung ano yung ginawa ko kay MM. Kaso lang, ito, may sarili siyang box. Wala yan. Pero inayos ko na lang. Sabi ko, itong 3 days na red dito, gawin ko na lang, nag-overshoot lang yan. So, anong ginagawa ni Web? Yan, kung may kembot-kembot si Web ngayon, wag natin baliwalain kasi may volume siya. At saka sa panahon ngayon, parang, iba wala naman foreigner masyado. Parang nilalaro, unti-unting nilalaro yung indie blues. Yung mga maliliit na cup. So, anong gagawin natin sa kanya? Wala, as of now. Andito siya sa support, no? Saka lang natin siya tatanggalin. Pero next week, bukas, tingnan natin, maglilinis tayo. So, si Annie, dito natin siya sa bounce. Si M-wide, ayun. May pagpalo-palo ka pa, ha? Yan, tingnan natin. Okay. Greenery siya masyado ngayon, ha? Ayan. What is this? What is this, arte? Tapos, wait a minute. Okay. Sino pa ba? PXP. Hayaan muna natin siya, guys. Nahulog kasi siya. Pero, mining to. Kaya, rin tayo. Hindi natin siya masyadong ismolin. Kasi umaangat ang mining ngayon. Shell, hayaan na natin yan. PX. Ayan, guys. So, pati si PX, no? Nabuhay. Actually, ito yung sinasabi ko na parang datingan na FNI siya. Gusto ko to siya dati, dito pa lang. Itong area na to. Sabi ko, parang iba pa rin siya, diba? Pero ito yung datingan na FNI. Yes. Pag nangyari ito, guys, ako same ni FNI, ang sarap siguro sa feeling ng utak ko ito. Oh my God, may nakikita na ako. Pareho sila, yung mga ganan. So, okay. Ano ito? So, kung titingnan natin yung box niya lang mismo, no? Hindi natin papakailaman yung ibang box. Ayan. Bigyan natin siya ng sarili niyang box. Na-break niya yung TV50 niya. Dapat na ba siyang bigyan ng wagi? Wag muna, guys. Kasi nga, may 200 pa naman to dito. Pero if ever man, kaya niya pa rin yan. Kapag malakas talaga to animal na to. Anyway,
So, si PX, hayaan muna natin siya dyan. Hayaan natin siyang gawin yung gusto niya. Pero, yung mata natin nasa kanya. Okay? Wala siyang bahay muna. Hayaan muna natin siya maging independent. Si Picor, yes, pasok pa rin to sa banga si Picor. Ang ayoko sa kanya, ito pala yun. Sabi ko nga eh, nice one to si, uy, ba't parang mali ako? Picor ba yun? Guys, parang magkaiba yata yung ano ko. Sige. Bakit ko nga pala tinanggal? Aray ko. Si Picor ba? Bakit ko nga pala tinanggal si Picor sa ano ko? May dahilan ako eh. Kung hindi siya sa... Ay, hindi yun. Oo, bakit ko nga siya tinanggal? Ano reason? Tingnan ko guys, pero may dahilan ako bakit ko tinanggal to. Oo. Dahil ba... Ay! Fair value. Oo, dun sa kabila. Mamaya tingnan natin yung fair value, guys. Pero, ano talaga, parang maganda talaga siya. Yung siya. Pero, yung fair value... Ha? Hindi, kasi nga ganito yan. I mean, bakit may fair value si Picor? Kabalyo value ba yan? Yep. Teka lang ha. Meron ko nilagay sa kanyang fair value eh. Push basura. Hindi. Consumer ba siya? Nandito ba? Teka lang dun sa baka mapahiya ako. Pero, yes, andito siya. Commercial and industrial. Picor 330. 350. So, nasa, ano siya? Nasa within IMI nga eh. 750. Ay, 780. Andito rin eh. Ayan. Kasi hawak, hindi siya ano, hawak kasi siya ng mga malalaking tae. Ay, malalaking tae. Malalaking tao. Kay ang to eh. Okay. So, guys, doon na nagtatapos yung ano natin. Ano? So, okay. So, pagbibigyan ko kayo. Kasi meron akong nakita kanina na sabi ko, uy, bakit ganito yung nangyayari? Mataas si Mark. Kaya nakita natin si Mark kahapon na favorite ko kasi yun si Mark sa, sa mining eh. So, ayan. Tingnan natin guys. Okay, tapos na tayo dito sa Ami Broker sa ngayon. Okay, babalikan na lang natin to mamaya. I-X na natin, ay hindi, i-minimize na natin yan. Punta tayo dito. Dito tayo sa... Tingnan din natin mabilisan dito guys. Sabi nga nila, ano eh, si Sir Wanis kayang araw-araw mag everyday na nagaganita sa ginagawa ko na. So, ka-level lang. So, anyway, sabi ni, ano, sino yun? Edward? Ha? Edward Lee ba? Ay, hindi si Sir Edward, yung isa yung anak niya. Si, ano, Edmond. Sabi niya, ayun, kapag ka, ano, kumbaga, hindi, walang filter, kumbaga, tinitingnan niya, chinecheck niya. Kasi sabi nga ni Sir Vanis, isang tingin niya pa lang, alam niya na kung ano yung next na gagawin nitong stocks na to. So, okay. Dito muna tayo sa gainers, ha? Sinabi niya, year 2019, 2018. Tingnan nyo na lang dun sa mga video. Okay guys, tingnan natin to. Dito tayo tumingin. Kasi meron dito akong nakita na 8%. Ito si Mark. Meron kasi mga stocks guys, na katulad ng mga illiquid stocks na mahina lang talaga yung ano nila, yung kagat ng volume nila, pero malakas sila umangat. O, ito si infra, wag na nating ano ito, ang taas ng ano Wow, lakas ni infra, may lakad. So, 14%, ay 26%, di ba? Tingnan din natin kung ano yung ginagawa. Ngayon ko lang na, ano ko to, sabi ko kasi, nakita ko si Mark, kakasabi ko lang nito kagahapon na, uy, tingnan natin kasi, ngayon ko lang siya nakita ulit dito. Nag 1 million siya, ngayon ko lang siya ulit nakita. Ay, wag natin bigyan ng box. So, tingnan natin. Anyway, infra, ayan. I-fill din rin natin. Titingnan din. Alam mo si infra may... okay. Si infra ay... Meron siyang issue na hindi na matutuloy yung subway nila na ano. Oo. Kasi nga, di ba may issue si Taguig at saka si Makati? Yes, may issue si Taguig at saka si Makati. May news yan.
Para hindi na, kaya bumabagsak. Sa sobrang tagal ba naman, nag-price in na yun? Ha? Pero parang ano kanina, Ano? pakita na meron na tayo. Ah, really? Abak, really? Metro train. Kaya siguro umangat. 26.19, kinain niya lang. May metro train Kanina? tayo eh. Parang, hindi ko alam kung Oo. yung video, pero may nakita ko. Kung may metro train, Tapos kasi, subway siya eh. oo, kasi parang, ang ano, may issue kasi si Tagig at saka si ano. Uy, yung galing. O, kaya nga. Anyway, eto hindi ko alam pero pag-aari ni Andrew Tan to. So, yun yung gusto ko lang ipa-feel guys na eto, ang mga winners ngayon, hindi mga blues. Pero hindi natin itatapon ng mga blues ha. Marami pa rin ng mga malalakas. Pero mga gumagalaw ngayon, mga illiquid. Kasi meron times na ano pa ako nun, parang sugalera pa talaga ako nun, hindi ko pa alam nangyayari. Pero may mga times talaga guys na yung mga nilalaro talaga guys, mga illiquid. Lahat yan. 1 million lang okay na sa kanila yan. Meron pa nga iba, kahit wala pang may 1,500,000 lang eh. Pero 1 million better na yun. Liquid. So, tingnan natin kung anong ginagawa nito. Wag naman yung 10,000 lang guys. May parang ikaw lang mag-isa dun. BHI. Ito rin. Diba? See? Tingnan na lang natin. Bigyan natin ng konting angas naman to mga to. Malakas sila ngayon eh. Kasi, syempre, may mga panahon talaga na malakas itong mga to. May mga panahon na sobrang hina naman nila. Mga ilang years, ay ilang months din, di ba? Mahina lang sila, walang pakialam sa kanila. Kung meron man, iilan-ilan lang na mga basura stocks. Si Plus, di ba? Basurang-basura yan. At saka sino ngayon? Si Plus ba yung isa? Yung super umaangat. Oh, si Plus. Di ba? Tapos ngayon, tingnan naman, ano ba yan? Chinismis lang ng call yan ha. Uy, balik ako dun men. Ibalik mo ako dun. Dun sa call, yung may email. Okay. Oo, dun ko kasi nakuha yan si ano, pero hindi ko na-trade guys ha. Ang chismis lang talaga nila, hindi ko makalimutan si Globe, bago umangat yan si Globe, na okay, maganda si Globe kasi ganito, ganyan, ganyan. Tapos yung price, umaangat talaga eh. Sobrang ganda talaga compared kay Tel. Si Tel kasi parang hirap talaga eh. Pero kung titingnan mo, kahit mataas na si Globe, kung sasabihin talaga, Globe pa rin yung gusto ng mga estudyante, ganon. Kasi ganito nga, may bago nga, ito nga Gcash, ganon ganon. So, after nun guys, sobrang lakas. Mga ilang months na nila yung ginawa, yung data na yun. Mga ilang months na nilang pinag-usapan yun. Tapos, after couple of months, nung napanood ko kasi yun, siyempre, after couple of months na yun, di ba? Yeah. Ano na? After couple of months na yun. Tapos yun, tapos ito si LR, si Edmond pa ito nagsabi na, kaya naman yan umaangat. Hindi pa sobrang umaangat katulad na ngayon na. Kaya naman yan dahil meron siyang, kumbaga sobrang malaki yung kita niya. Dahil online, yung mga online sabong, ganun. Tama ba? Online casino siya eh. Sobrang laki ng kita niya. Siya lang yung may ganun eh. Tapos nag-pandemic, kaya yun. Umangat ng sobra. Sabi ko, grabe, pagka may alam ka talaga, no? So, yun. Gusto kong balikan yun kasi maganda, magaling din sila. Parang walang tapon doon sa mga sinasabi nila. Parang dapat everyday makikinig ka lang eh. Doon sa mga chika-chika. Yun, isa yun sa task na gusto kong i-implement dito sa house. Wow. Kasi nga, parang, I mean, pagka nagkwento kasi yung mga yun, 'di ba? Parang walang hype-hype, hindi ka maha-hype. Kundi ma-hype ka mag-aral. Dahil kastiguhin ka nila na, uy, di ganyan kadali. Mag-aral kayo mabuti. Yung mga something na, okay, mukha lang siya madali. Ito yun guys, nag 1 million to kahapon. Ito yung nakita natin. Tapos sabi ko, okay, wag mo manang anuhin. Kasi nga, so downtrend. Kung papansinin nyo guys, lahat ng play ngayon,
na umaangat, galing sila sa downtrend. Ngayon hanapin natin kung saan nagsimula ang lahat. Bakit sila umangat doon? Supposedly dapat dito, ano? Pero bakit doon? Saan? Wala eh. Umangat lang siya dyan banda. See? So, anyway. Itong high, wag na nating tingnan yan. Kung gusto nyo tingnan, tingnan natin ng konti. Yan, wag na nating drawingan yan. Ito, syempre, si Prim, malakas yan. Tapos, si Web, wag din nating walain yan. Kasi nung kasagsagan na umangat to si Prim, umangat din si Web. Nung nakaraan. ba diba, yung pagkapasok ni Presidente. Dito si Upson. Yan, oh. Nice. Yan natin siya. SSI, yan. Alam naman natin yung ginagawa nila. So, naglalagay na ako ng mga box guys kasi ito yung turo sa atin. Bukod sa turo sa atin, parang dito ako nasasanay. 'Di ba? Para okay. Kasi nga yung box na yun, nga, ano, dyan siya naghinto, ano. 'Di ba? Katulad nito. Ito yung ginawa kong box. Tingnan mo, DB50 yung support niya, 'di ba? Tapos katulad nito. Ito yung ginawa kong symmetrical triangle pattern. Tingnan natin kung anong gagawin niya bukas. Is that mine? Okay. Halika, kuha lang tayong energy, guys. Tingnan natin yung mga nabawasan. Dalawa. Tama ba? Nasa 5 na tayo, na? 5-1? 5 lang. 5 lang. Ay, isa lang. Oo. Isa lang. Dots, tingnan mo, Dots. 2.4, 2.4, and 2.4. Sabi ko nga eh. Sabi ko sa'yo eh, ma-achieve natin yung 2.4 na yan. Oo. So, parang yan eh. Yes. Yan na yung ano natin. Anyway. So, eto Fero, mamaya ilagay natin yan. Pero, yan. Dire-diretso lang. Tingnan lang natin. Bakit ko siya vini-visit, guys? Kasi, syempre, dito ako nagte-trade. Ito yung ginagamit ko. Pagka filter, mabilisan. Tapos, saan ko aanuhin? Kumbaga, saan ako maghahanap ng stocks? Ano yung pagka gumagawa kong weekly market review, ang ginagamit ko si Ami Broker. Pero pagka magte-trade na ako, syempre minsan magkaiba yung itsura nila. 'Di ba? Kaya dinadalaw natin 'to para alam natin. Okay, ganito pala 'yun. Ay, okay, ganyan. Dinadalaw pa rin natin. Tapos meron na tayong mga palatandaan dyan. So next time, i-tour ko kayo dito. So, yan. Save lang natin. Medyo mabagal siya eh. So, itong mga ganito, kunyari, 1,800, wag na natin pansinin yan. Wag na natin bigyan ng emotion yan. So, mamaya, dyan tayo mag-uumpisa. Kaya, so, ano ba papansinin ko dito? Hindi ko na, okay. Okay lang. Okay lang pansinin, guys. Kasi nga, what we call this, kailangan pa rin nating tingnan yung mga line, yung mga box natin. Tama pa? Bakit? Magkano? Ilang views? 482? Siguro, ano na yan, no? Pangkalahatan. Hindi minsan bumababa ulit yun. Pero really? Ito yun, guys. Itong plano ko, guys. So, ito yung cut loss ko. Konting-konti nilang pwede na sana ako ma-out. Pero ang ginawa niya, ayun, inangat niya. Napaka-sweet. Inangat niya. Tapos ngayon, pakitaan ako lang ganito. Ano yun? Diba? Baka malakas din talaga siya. Baka may sinasabi pa. Ayan, PX, guys. Ayan. Ito yung hindi natin nakita kanina, remember? Arte, no?
Ito yung, ito yung hindi natin nakita kanina. So, baguhin nga natin tong itsura niya. Gawin natin ganyan. Tingnan natin kung ano niya ba. So, ito yung hindi natin kita kanina na nag-create pa rin siya ng support area dito. Trend line, no? Support area. So, tingnan natin kung anong gagawin niya. Pero, yan nga, sabi ko sa'yo. Even though na wala pa akong trend line dyan, parang sabi ko, napupusuan ko na to siya. Parang nice one to si PX. Yan, ganun. Si Nickel naman, hayaan mo siya dyan. Gusto niyang improve yung buhay niya. Ito sa FNI, sobrang lakas guys, no? Sakit. Anyway. Hayaan mo siya dyan. Yan. So, as long as basta maganda yung tsura ng box ko, okay pa rin. Hindi pa rin niya binabastos, ganyan. Okay lang ako dun guys. Yan. Malinis pa rin naman. Okay na sa akin yan. Tapos, yun. Yun lang. Dapat pala, hindi, tama. Tama pala, tinitingnan natin siya. So, what else? Tama ba? Punta tayo dito guys, ha? Sa losers naman. Sino ba yung mga losers natin? Yung mga 1,000 wag na natin pansinin. Okay? Para mag-chest din natin, hindi lang puro gainers yung mga basura. Para malaman din natin kung ano din ba, kasama din ba sila. Ayan. Ba? Kasama din ba sila sa gandang ano lang. Ano bang nangyari dito? Si Globe, ay si Lotto. Tanggalin nga natin. Na-miss na natin yan. Tingnan natin saan siya upo guys. Ang sarap mag-aral guys kapag naiintindihan mo na kahit pa paano may pumapasok. Sobrang sarap mag-aral na kapag nag-aaral ka, ay oo nga no, eto nga pala yun. Pero, dadaan ka talaga sa hindi mo naiintindihan. Kunyari, katulad ko, gustong gusto ko na matuto agad-agad. Gusto ko na agad kumita. Hindi matuto, kumita. Yun talaga yung real word. Gusto ko agad kumita, ganyan. So, na-compromise yung pag-aaral ko. Kasi nga, gusto ko agad kumita, pera-pera ka agad yung ganun yung level. So, na-compromise yung dapat mag-aral ako mabuti, ganun. Tapos, syempre, dahil nagmadali ako, nagkakamali ako ng sobra-sobra. Paulit-ulit ng paulit-ulit. Kunyari sa crypto, dito sa PSE, paulit-ulit. Nag-aaral ako ngayon. May mentor pa akong kasama. In-house mentor na to. 'Di ba? Pero nagkakamali pa rin ako. 'Di ba? Yung expectations versus reality andito. Sobrang mali ko pa rin. 'Di ba? Parang hindi pala ganun kadali. Yung pag-aaral hindi minamadali. It takes time. Pagbutihin, paghusayan. I'm just talking to myself, guys. Pero if ever may narinig ka dito, hindi siya madali. Dahil inugat na ako dito sa PSE, guys. Inugat na ako dito sa trading. Hindi pa ako talaga confident. Hindi pa ako ganun kalakas na loob mag-trade. Hindi pa ako ganun ka-confident sa mga ginagawa ko. Marami pa rin akong mali, guys. Pero ang maganda naman sa akin, good job naman sa akin, guys. Never akong sumuko. Marami akong hinto, marami akong gusto ng sumuko. Pero until now, buhay pa rin ako.
Who knows, baka one day, ako pala yung pinakamagaling. 'Di ba? Kasi, hindi ko sinukuan. Yun lang yun. So, yun. Katulad ngayon, 'di ba? Kung pagka naririnig nyo, ay ganito yung nararamdaman ko, ganito yung emotion ko. Ano ba naman itong nararamdaman ko? Sa totoo lang, hindi naman yun yung importante yung nararamdaman mo. Mag-try ka na maayos, hindi yung nararamdaman mo yung ikikwento mo. Pero, sabi nga ni Wanis, huwag mo i-disregard. Sabi nila, huwag mo i-disregard yung mga nararamdaman mo. Kasi nga, importante din yan. Yun yung, oo, yun. Delete ko muna to, guys. Oo. Wag mo siyang i-disregard. Kasi nga, valid yan eh. Yan yung nararamdaman mo. 'Di ba? Okay, natatakot ka. 'Di ba? Kunyari, sa umpisa, natatakot kang pumasok sa school. Kasi hindi mo alam ano mangyayari sa iyo. Pero pag nakahanap ka na ng kaibigan, matutuwa ka sa lecture ng teacher, ganyan, masaya ka sa school, wala ka ng takot. 'Di ba? Ganon din sa trading. Pero hindi sinabi yun, guys. Baka hanapin nyo yung video, yun ang sinabi. Ganon din sa trading. Na kung natatakot ka, huwag mong baliwalain yun, yung takot mo. Dahil valid yan. Nakakatakot talaga. Okay? Better yan. Kasi at least alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun ka-confident sa bagay na yan. So, anong gagawin mo? Mag-aral ka mabuti, intindihin mo, more practice, more experience, kasi walang kwenta yung mag-aaral ka lang. Itong larangan na pinasok natin, ito yung larangan na kailangan mo talagang mag-practice. Hindi pwede yung aral lang, kasi ginawa ko na yan dati. I-practice mo talaga yung tama, okay? Kausap, kausap ko na naman yung sarili ko. Excuse me, napatighay tayo. Kausap ko rin naman yung sarili ko, yung process, ay yung ano. Teka lang, bago tayo. Itong next. Kita mo, guys, ito ay kay to eh. Kasamahan to ni Asen eh. Pero tingnan mo, umabot to ng 40, no? 2021. Umabot ng 42 pesos, pero ngayon parang tayo na lang na nandito sa 5. Parang magsi 6 pesos, 5.99. Sobrang grabe yung binabaan nito, guys. Wala masyadong nagte-trade, wala masyadong may gusto, tuloy-tuloy ang bagsak. Tuloy-tuloy ang bagsak. Saan ba ito hinihintay? Sa 4 ba? Parang 4 mo siya dapat hintayin eh. Oh, nag-drop siya ng call. Okay. Hindi niya ako nabibigyan. Tinakpan ko lang para hindi marinig. Okay, magpapabayad na lang tayo sa good deeds natin, guys. Hindi na ako nabibigyan. Ha? Sige, ma'am, tayo. So, yun nga. Saan ko siya Diba? Katulad nito. Ito yung hindi pwede na to. Siyempre matigas ang ulo natin pag nagte-trade, tsaka gusto natin kumita. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Yes. Yes. I can hear you. Okay.
try to look at find your laptop first, and then is it okay if we remote in? If we find your laptop? Okay. Okay. If we don't find your laptop here on the list, we will send you a instruction on how we can connect to your laptop. Right? Okay. Okay. Thank you so much. Have a nice day. Okay. Bye. Okay guys. Pasensya na medyo nawala tayo. Pero okay lang dudes. Yun nga. Okay, na-check na natin yung nasa gainers, nasa losers, kung kumbaga parang yung latak ba, yung hindi umabot sa 1 million. Chine-check din natin yung mga ang tawag dito, yung mga illiquid. Ano ba yun? Kasi nagulat lang ako. Kumbaga sabi ko, uy, dapat nice. Kailangan ko i-check yun. Kasi nga, chinek ko dapat yung kay sim pangalan nito? Yung kay Mark kahapon, di ba? Sabi ko, uy, nandito siya. 1M. Parang ngayon ko lang siya nakita dito sa filter. Naka-filter kasi sa Ami Broker. So, kaya, chinek natin. Kasi baka nag-iiba ng mood. Di ba? Guys, galing silang downtrend guys, tapos sila yung nagmo-move ngayon. Super downtrend sila guys, halos below all-time low. Or kaya hindi man, doon na sa pinaka, nag-touch na sila sa all-time low. So, yun. Saan ba? Panigurado naman, gagawa ng paraan kung saan maglalaro, di ba? So, yun lang muna guys. Tapos na tayo sa market review natin for today. So, yun yung mga gumagalaw, yun yung mga bumabagsak, tapos inesa-isa natin kung ano yung mga ginagawa ng mga stocks. Tapos, syempre, naglabas tayo mga hinaing, meron akong heartache, meron akong mga ganitong naisa-isip kasi gusto ko maalala, gusto ko rin ma-feel kasi every time na kunyari sinasabi ko yung mga ginagawa ko, sinasabi ko yung mga nararamdaman ko, baka naman, mas maayos ko yung trading ko. Mas aware ako, conscious ako. Kumbaga, mas conscious ako sa mga ginagawa ko. Okay? So, ayun, kung meron man nakikinig dito, di ka, sabay tayo mag-aral. So, ayun na guys muna. Thank you for watching. And, yun. Mamaya, ngayon na rin, after nito, share lang ako tapos gagawa na ako ng watchlist natin. Compare na rin natin yung watchlist kapan. Sige, see you!